Nagbabalik po ang Panahon TV, mga kababayan, para po sa araw na ito, dalawang pangunahing weather systems po ang makakaapekto sa ating bansa. Yan nga po yung ridge ng high pressure area at meron din po tayong tinatawag na easterlies o yung hangin mula po yan sa silangan. Ngayon alamin po natin kung ano nga ba magiging epekto nito sa kung gaano kalaki ang chance of rain na maaari nating maranasan sa mga susunod na oras. Puntahan po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website kung saan makikita po natin na meron pong iba't ibang mga kulay dito sa mapa ng Pilipinas. Ang mga kulay na ito, ibig sabihin po niyan, meron po yung percentage ng chance of rain dito sa ating color scale. So mula po yan 0%, paakyat po yan sa 100%. So unahin po natin yung mga areas kung saan nga ba natin inaasahan yung malaki po yung posibilidad na makaranas kayo ng maulang panahon sa mga susunod na oras. Kabilang po dito, ito pong western section po yan ng central hanggang dito po yan sa may southern Luzon. At pati na rin po dito mapapansin po natin nagkakaroon din po ng pagbabago sa kulay dito po yan sa ilang bahagi ng Negros. At pati na rin po dito sa ilang bahagi rin po ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Ganoon din po dito sa may bahagi po yan sa pagitan po ng Caraga at ng Davao Region. So ang mga areas na nabanggit, magkakaroon po kayo ng 50 to 90% chance of rain. Kaya po para sa mga residente na mga nabanggit pong lugar, magdala po kayo ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At para naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, magkakaroon naman tayo ng 10 to 30% chance of rain. Kaya po maliit po yung posibilidad na tayo ay makaranas ng maulang panahon sa loob po yan ng 1 hanggang 4 na oras. And since ito po ay valid lamang from 1 to 4 hours, maaari pang magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po para po kayo mismo ay makita ang maglitaan ito, puntahan na po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito rin po yung link para mapuntahan ninyo ang Project NOAA ng DOST. At sa punto ito naman po, dahil nga po hindi lang po yung mga pag-ulan ng ating minomonitor, tayo rin po ay nagbabantay sa kasalukuyang lagay ng ating mga dams dito sa ating bansa. At para po sa ating dam update, para po sa Angat Dam, kahapon po ayon po ito sa pinakahuling detalye ng Pag-asa. Yan po April 30 as of 6 AM kahapon, meron po yung 183.62 meters na ating water level. Samantala, puntahan naman po natin ito mga datos na nakuha po dito po sa Pantabangan Dam. Yan po kahapon, meron po yung 181.74 meters para po ito sa Pantabangan Dam. So patuloy po natin binabantayan at sa ngayon po ay patuloy pa rin nagbabantay ang Pag-asa sa status ng mga pangunahing dam sa ating bansa, lalo na nga po sa Angat Dam na pinangangambahan nga po ang pagbaba ng level ng tubig. Plano rin pong ipasagawa ito nga cloud seeding. Ito pong cloud seeding na ito, yan po isang proseso ng pagkakaroon po natin ng weather modification. Ibig sabihin po nito, sa gamit po mga eroplano, nagkakaroon po tayo ng paglalagay ng mga substances o mga particles sa mga potential clouds na pwede po nating i-modify. Nilalagyan po ng mga substance para po ma-enhance yung ability ng mga kaulapan na ito na mag-produce ng precipitation o mag-produce po ng mga pag-ulan sa isang area na hindi na nga po nakakaranas sa mga pag-ulan. Dahil nga po dito, yan po yung nagiging cause ng pagkatuyo ng mga kalupaan. Kaya naman po ngayon ay pinaplano po ng NAPOCOR na dito po sa Angat Dam ay magsagawa na nito nga cloud seeding na ito para po masolusyonan po natin ang patuloy na pagbaba nito nga level ng tubig dyan po yan sa Angat Dam. At patuloy po natin nga imomonitor kung ano nga ba ang development dito po yan sa level ng mga tubig sa mga pangunahing dams dito sa Pilipinas. At mamaya po babalikan po natin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast na Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV.